Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Unat ngayon, serbisyong totoong hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita. Kabilang po ang anggulong planado at diversionary tactic lang sa mga inimbisigahan ng Philippine National Police kaugnay sa gulo sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Inaalam din ng PNP kung sino-sino ang mga nagpapatok ng baril. Ayon sa PNP, nasa 10 ang posibleng nagpapatok ng baril nitong Miyerkules. Nanindigan naman si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi planado o gawa-gawa ang pamamaril sa Senado para makatakas si Senador Bato de la Rosa. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God. There's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano or tinanong nyo. Legitimate question yung tanong nyo. Diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh. Lalong dumami yung polis. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntay. Umabot sa 32 bala ang nagamit sa pamaril sa Senado nitong Miyerkules, batay sa dokumentong nakuha ng GMA News. Mahigit 20 bala ay galing daw sa hanay ng Senate Security, habang 5 ang galing sa mga taga-National Bureau of Investigation. Ang mga kuha ng CCTV nire-review na ng Philippine National Police. May unang balita si Marisol Abduraman. Bago mag-alas 7 ng gabi, namataan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagsusuot ng bulletproof vest. May aarestuhin anya sila, pero hindi niya pinangalanan kung sino. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? Sino, Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, may narinig na tunog ng tila nagbabarena sa isang pinto sa Senado na patago sa GSIS. May ginagawa lang na maintenance ng GSIS. It's not part of any security. Okay, so hindi kinakailangan na magdagdag ng pwersa o harakal, walang kailangan Wala. At paano po nyo ito nasigurado sa Engineer Daniel Esteban, sir? Sino kausap niyo? May counterpart ako sa GSIS eh. Nakuhanan ng GMA News ang pagdidrill sa bahagi ng GSIS building. May mga kasama ang mga lalaking nagdidrill, kabilang ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Pasado alas 7:40, nagtungo si Aplasca kasama ang ilang tauhan ng USAA, Philippine Marines at pulis sa isang hallway ng Senado na papunta sa direksyon ng GSIS. Sinundan namin si General Aplasca, so pinatigil ulit kami sa hallway. Hanggang sa Ay, narinig kami putok ng baril! May baril! Nimpa, tago! Nimpa, tago! umalingaw na ang mga putok ng baril. Nagsakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Sa gitna ng putukan at takbuhan, pinatay ang mga ilaw at pinaalis sa lugar ang mga taga-media. Hanggang sa muling magkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa compound ng GSIS, kanya-kanya ring cover ang mga taga-NBI. Nung una, di pa tukoy kung sino ang nagpaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali.
were having a meeting. Bandang alas 8 ng gabi, nag-live stream si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Kasama niya roon ang ilang kapwa miyembro ng Senate Majority hanggang sa humupa na ang gulo. At dumating sa Senado, sina DILG Secretary John V. Cremulya at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ang tensyong naganap sa mataas na kapulungan, bakas pa ng unang masilip ng ilang senador na nasa loob pa ng Senado matapos humupa ang gulo. Ngayon, natakpan na ang mga salaming na butas ng mga bala at nakasarado na rin ang pinto ng fire exit kung saan narinig ang mga putok ng baril. Makikita ang itsura ng labas nito na sinasabing konektado sa bahagi ng gusali na ginagamit ng GSIS. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarena ng pintuan. Paliwanag ng NBI, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga taga-NBI, agad umuno silang nagbihis ng pangbakbakan at nang kumprontahin ang NBI agent, dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operation. Nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay challenge po namin siya. Challenge po kung sino sila, sumugot naman na NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down their firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok, pero isa umunong NBI volunteer ang inaresto. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan ng unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm yun, ma'am. Waiting pa po tayo sa result po ng SOCO. Nanindigan ang kanyang asawa na walang kinalaman ang volunteer sa putukan sa Senado. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo. Tulungan niyo po asawa ko. Huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang siya at hindi regular na empleyado. Siya po ay driver nga daw talaga. Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Hindi rin anya sa Senado na aresto ang volunteer kundi sa bahagi ng GSIS na katabi ng Senate office. Hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ito totoo.
Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumanggi magsalita ang arestado pero ayon sa kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Hindi siya operatiba, so hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. PNP ang mangunguna sa investigasyon tungkol sa nangyaring gulo sa Senado, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril. Nasa 10 ang hinihinalang sangkot sa putukan. Isasalang sila ng PNP sa paraffin test. Ibabalestic test naman ang kanilang mga baril. Ipinakuha na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng Senado. As much as the Philippine National Police siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman, GMA News. Nadismaya ang ilang kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa pagtakas at muling pagtatago ni Senador Bato de la Rosa. Nananawagan sila sa mga opisyal na igalang ang batas, lokal man o international. Kilalanin daw sana ang proseso ng International Criminal Court na may warrant of arrest para kay de la Rosa. Si de la Rosa ay tinuturing ng ICC na co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Nanghihinayang mga pamilya ng mga biktima dahil nasa protective custody na nga ng Senado si de la Rosa mula nitong Lunes pero umalis na naman kahapon na madaling araw. Dapat po siguro na kapwa natin galangin ang batas. International man ito o lokal. Kami ho ay ordinaryong Pilipino lang. Pero kami ho ay patuloy na humihingi ng tulong sa Senado ho, lalo na sa bagong liderato. Talagang nakakagalit, no? Kasi talagang ang tagal na namin hinihintay na mahuli si Bato dahil matagal na namin gustong kamtin ang hustisya. Sana hindi na nila pinaabot pa ng ganito. Sa Lunes po, posibleng mag-convene ang Senado bilang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sumulat na si Cayetano kay House Speaker Bogie D. para kumpirmahing natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment. Tiniyak ni Cayetano na walang sinuman sa bagong majority ang magmomosyon na i-dismiss ang Articles of Impeachment. Sa ngayon, inaayos na raw ang schedule ng pagsasagawa ng trial laban sa bise. Nakalatag na rin daw ang mga una nilang gagawin kapag na-convene na ang impeachment court. Everyone said we should have the trial and there's no, walang isa man nagsabing hindi mag-trial. May motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, under na yung process.